So ang ating pag-uusapan po ngayon, ang salita po ng Diyos, ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Matthew chapter 25, verses 31 to 46. Ito, babasahin ko po, samahan niyo po ako. When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His throne in heavenly glory. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right, and the goats on His left. Then the King will say to those on His right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me." Then the righteous will answer Him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needed clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go visit you?" The King will reply, "I will tell you the truth. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did not do for me." Then He will say to those on His left, "Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not look after me." They will also answer, "Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or stranger, or needing clothes, or sick, or in prison, and did not help you?" He will reply, "I tell you the truth. Whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me." Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Amen. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa sandaling ito na pinagkaloob po sa amin. Tulungan mo po kami, O Diyos, and let your Holy Spirit move in us, O Lord God. Na makita po namin ang misteryo, Panginoon, ng salita mo sa araw na ito, O Diyos. At pag nakita po namin ito, O Diyos, ito po, Panginoon, ay lalago sa aming mga puso at may sasabuhay po namin, Panginoon. Manguna ka at kumilos ka, mapupurihin ka sa araw na ito, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. I think lahat po tayo na nandito ay pamilyar po sa passage na ito. Probably you heard this passage probably sa internet. O probably nagbasa po kayo at nabasa niyo po ito. At kung nakita po natin ito, napaka-plain po kung ano po yung gusto ng Panginoon at ang ayaw niya. All Christian, tayo pong mga Kristiyano, we believe that someday Jesus will return. Amen? We believe that Jesus will return, and all the people, all the nations, lahat po ng tao, lahat po ng mga bansa, He will be judged, or be the judge. He will judge them as what Matthew 25 says. Lahat po, huhusgahan niya po tayong lahat. And we are talking about this judgment. We are talking about eternal judgment. Habang buhay po itong pag nahusgan na po, pag nag-judge po ang ating Panginoon, it's habang buhay. Dalawa po yun. Eternal judgment, nakasama po natin ang Diyos. And eternal judgment, na eternal separation from God. Dalawa lang po yung patutunguhan ng tao.
Pero kung titignan po natin to, it sounds like terrorizing someone. Parang nananakot parang natakot tao. Kasi, grabe, paparusahan tayo pag ganito, pag di natin nagawa. Okay? But, as a true believers of Christ, pag tayo po ay totoo, nananampalataya sa Panginoon, this message is actually a hope. Hope and healing actually to bring God's people in His kingdom. Dadalhin ng Diyos ang kanyang mga tao papunta sa kanyang kaharian. So huwag po tayo matakot mga kapatid. Well, matatakot po tayo kung hindi po natin susundin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Okay, so I just want to remind everybody, gusto ko pong i-remind ko ang bawat isa sa atin, that kung ano po yung katauhan natin before we meet Jesus. Sino ba tayo bago natin nakilala ang Diyos? And I think, alam na natin kung sino tayo sa bago natin nakilala ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus. All of us are broken. Tayo pong lahat ay nagkasala. Weak, needy, at tayo ay nakatanikala sa kasalanan. Amen? And all need God's help. Kailangan po natin ang tulong ng Diyos. As Romans 3 says, sabi niya dito, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Hindi po tayo nakakuha ng standard ng Panginoon. Amen? Tayo po ay nagkasala and we all fall short. Amen? And when we accept Jesus, this chains is broken na. Amen? So, tinanggalan ng Diyos itong chain na ito of sin. And now God sees you, nakita tayo ng Diyos, ay bago na po tayo ngayon sa paningin ng Diyos. Blameless. And that's because of Jesus. Don't forget that you are once lost, broken, weak, needy, that needs God's mercy and His grace. Huwag po natin kalimutan yun. So, na tayo po ay nasa putikan ng kinatagpo tayo ng Diyos. When we accept Jesus, we are reconciled back to God. Tayo po ay naibalik sa Panginoon na tinanggap po natin ang ating Diyos. But my question is, ang tanong ko po is that, are you truly reconciled to God? Amen? Amen. Amen. So, if your answer is yes, the next question is, do you seek what His priorities is? Ano ba yung mga prioridad ng Panginoon? So, kung sinabi natin that we are reconciled back to God, tayo po ay naibalik na sa Panginoon, alam ba natin yung mga prioridad niya? And after knowing His priorities, pag naalam na natin yung prioridad niya, are we joining God to get involved in His work? Nang nalaman natin, okay, ito po yung prioridad ng Panginoon, tayo po ba ay nakisama o sumasama tayo sa Panginoon upang gawin yung prioridad niya? Sapagkat hindi po doon natatapos. Pag nalaman mo yung kagustuhan ng Panginoon, hindi po doon natatapos. In fact, mabigat po yun. Pag nalaman mo ang kalooban ng Diyos and yet, tayo nagbulag-bulagan po, napakabigat po yung mga kapatid. I am asking you this question sapagkat sa ating text na binasa, it seems like may mga tao o mananampalataya na akala nila they are doing what's important to God. But in the end, they will be shocked when Jesus returns. They will be shocked when Jesus returns. And Jesus will tell them, go away to eternal punishment. In this passage, the sheep and the goats sounds like, saglit, kung titignan natin bakit. So, maliligtas ba ang tao dahil sa gawa? Amen. Are we saved by our works? Amen. No, yes. Okay. Dito sa binasa po natin, the sheep did something
and the goat did not. Wait a second. So, are you saying, Brother Jake, na maliligtas tayo when we did something? Pag may ginawa tayo? Here's the thing. Here's the thing. Absolutely not. We're not saved but by our works. Hindi po tayo naligtas dahil sa ating mga gawa. Amen? But let's go deeper. Let's go deeper. The book of James says, faith without works is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, ibig sabihin, may sinasabi po ang Diyos na kapag ka nanampalataya ka sa Panginoon, you have to do something. May dapat kang gawin. You have to work. You have to work that faith in you. Okay? Yung pananampalatayang meron ka, dapat mong i-work out yan. So, may faith, kung titignan natin, so ibig sabihin, may faith na not sincere at may faith na sincero. May pananampalataya o may mga tao na nananampalataya pero hindi po sila totoong nananampalataya. At may mga mananampalataya na totoong mananampalataya. One of the example is the young man. When Jesus ay nandito po sa lupa, may isa pong binata na mayaman. Siya ay pumunta sa Panginoon at tinanong niya ang ating Panginoong Isus. Sabi niya, Guro, mabuting guro, ano po yung dapat kong gawin upang maligtas po ako or upang makamit ko ang buhay na walang hanggan? Yun po yung sinabi yung binata na mayaman. Sinabi ng Panginoong Isus, well, alam mo ang utos o 10 commandments. Sabi niya, I keep that. Sabi niya, ginawa ko na po yung 10 utos na yan. Ginagawa ko po yan. Okay? Sabi niya, so, sabi ni Jesus, ngayon, may isa pa na kulang sa'yo. At ano po yung kulang yan? Okay? Sabi niya, if you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Wait a second. Sabi niya, may isa ka pang hindi nagagawa. Sabi niya, ibenta mo lahat ng mga ari-arian mo, at yung napagbintahan mo, ibigay mo sa mga mahihirap. At ikaw ay magkakaroon ng kayamanan sa langit. Amen? Amen. So yun yung sinabi niya. And sadly, yung rich young man ay malungkot po nang umalis sa Panginoon. Hindi siya, wala na. Wala nang ibang usapan, siya po ay nalungkot at umalis na. Amen? So, that means that Jesus is looking for a people that transformed by the gospel. Tinitignan ng ating Panginoon yung mga tao na kung saan ay na-transform ng gospel. Amen? Yung may pagbabago sa kanilang mga buhay. And our lives should be different as what we are before. Dapat may pagbabago sa buhay mo, kapatid, noong ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo. Gospel is not just a word, hindi ito salita lang, but gospel should be alive in you. Jesus said, be light and salt of this world. So ibig sabihin, dapat ay makita po ang gospel sa buhay mo, kapatid. So tayo po ay bumalik po doon. So, the sheep, kung titingnan po natin yung sheep dito, sheep is referred to the righteous people. Yan yung mga mabubuting tao. Yan yung sheep. Okay? Yung tupa. So, sabi niya dito, sa verse 34, the king will say to those on his right, come. You who are blessed by my Father, and take your inheritance. The kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you give me something to eat. I was thirsty, and you give me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty, or give you something to drink?
When did we see you a stranger, invited in, or and invite you in? I needing clothes and clothe you. When did we see you sick or in prison, and go to visit you? The interesting part sa righteous people, doon sa mga tupa, is that they are completely unaware of what they did. They are unaware. But, wait a minute, Lord, when? Kailan, Panginoon, na ikaw ay nagutom? Kailan, Panginoon, na ikaw ay walang maisuot na damit? Hindi namin alam yun, hindi namin nakita. They are so unaware of what they did. Hindi nila alam. So dito po ay makikita po natin that they are just doing it, I think, when they hope, they're just doing it out of love in Christ. So ginawa nila yan dahil sa kanilang pagmamahal sa ating Panginoon. So kung titingnan po natin dito ngayon, so let's say ngayon, nandito po tayong lahat. Okay? So dito po. So parang kung tayo po iharap sa Panginoon, at sasabihin ng Panginoon, halika, punta ka dito sa kaharian ng aking Ama. Ngayon sasabihin ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon na ako ay tinulungan mo. Wait, kailan ko po kayo nakita na nangailangan ng tulong, Panginoon? Parang hindi ko po matandaan, Panginoon. Tapos sasabihin ng Diyos, alam mo ba, yung pagpunta mo sa church, you're on your way sa church para sumamba. May nasiraan ng sasakyan. Puminto ka at tinulungan mo sila. Naalala mo ba na pagdating mo sa church, umupo ka at may bago na umatid sa church? Siya ay malungkot na malungkot, tumabi ka sa kanya. At siya ay ninilkam mo, ikaw ay nag-share, ganyan, at you encourage him. At siya ngayon ay mananampalataya. Tinulungan mo siya. Natatandaan mo ba yun? Natatandaan mo ba na may kumatok na matandang babae sa iyong pintuan at siya ay gutom at nangailangan ng pagkain at pinagbuksan mo siya, pumunta ka sa iyong kusina, pumunta ka at kumuha ng mga pagkain, groceries or anything na makakain at binigay mo sa kanya. Natatandaan mo ba yun? So parang ganun po. So, kung titingnan po natin, tayo din po ay nangailangan ng kalinga ng Panginoon. Aminin po natin, tayo po ay nangailangan din ng tulong. Hindi lang po sa financial, hindi lang po sa physical, but spiritually, we are all, as I said before, we are all fall short in God's mercy. Tayo po ay kailangan po natin ng habang ng Diyos. At tayo ay He lead us free from our sins. Amen? So, ganyan po yung tawag dito. So, ang ating Panginoon, Jesus, He is a King, and this King give us His grace, and this grace change us. Binago po tayo ng Kanyang grasya at habag po sa atin. And when we receive that grace, and we receive that grace from Jesus, our hearts is filled with love ngayon. So Jesus is telling us that the grace must manifest in our life as a gratitude by doing good works to others without even thinking about it. Pag gumagawa ba tayo ng mabubuting bagay sa ating mga kapwa, inililista po ba natin? O yan, binigyan ko si ganyan-ganyan ha? O yan, kung hindi dahil sa akin, hindi yan magkakaroon ng sasakyan. O yan, hindi dahil sa akin, wala siyang trabaho. Hindi dahil sa akin, wala yung bahay nila. Are we doing that? Are we taking an inventory kung ano yung po yung mga ginagawa natin? So, be kind, kapatid. Because the gospel is actually, it is a transformation. Dapat, ang gospel ay nababago po tayo. Jesus is teaching us how to live the gospel. Amen? God cares the poor, the weak, and the vulnerable, and defenseless. Yung mga wala pong kakayahan. Okay? Mahal po sila ng Diyos, mga kapatid.
Alam po ba natin that marami pong 300, may mga 300 words po, verses in the Bible that talk about poverty and generosity. God is clear in His Word that He cares about the poor. Generosity is at the core of who He is. Ang pagiging maging generosity, tayo mapagbigay, yun po ang ating Panginoon. Mapagbigay po ang ating Diyos. That is the core of who He is. And He wants us to be generous to those in poverty as well. Yung mga nangangailangan, dapat din po tayong maging generous po sa kanila sapagkat God cares for them. God loves them. Naniniwala po ba tayo na ano bang meron tayo ngayon? Ano ba yung meron ka ngayon? Do you believe that God gave that to you? Amen. Ibinigay ba ng Diyos yan sa iyo? Amen. Amen. Yes, it is. So that means what you have really don't belong to you. That's belong to God. Kasi ibinigay ng Diyos yung pagkapalang yan. Amen? That means that we are a vessel, tayo po ay vessel. Daluyan lang po tayo ng pagpapala ng Panginoon para tayo magpala sa ating mga kapwa. Tayo po yung daluyan. One of example is that si Abraham po. Pinagpala ng Diyos si Abraham at siya ay maging pagpapala din sa ibang tao. So kung ang vessel po ay ito, parati na natin naririnig ko sa mga preaching, yung vessel, pagka pinupunuan mo ng okay? At napupuno po yun, yung olive bowl, okay? Napupuno po yun. At pagka tuloy-tuloy po ang pagpapala ng Diyos, aapaw po yan. At pag umapaw yan, tatalo yan. At lahat ng mabangga ng pagdaloy niya ay pinagpapala din. So kung ikaw yung vessel, kapatid, kung ikaw yung vessel na yan, o kung ikaw yung bowl na yan, at pinagpapala ka ng Diyos, kapatid, huwag kang gagawa ng remedyo para dagdagan ulit at papatong-patungan o pa, lalagyan mo ng tape or epoxy. Ano ba epoxy? Waterproof para at least marami pang makarga yung mangkok na yun. So, kung yun ang ginagawa natin, para natin sinasarili yung pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Let it be flow. Kailangan hayaan mo ang Diyos. Sapagkat kung dire-diretso po yung pagpapala na yan, yung flow ng Panginoon, hindi ka na magkukulang. Because God is taking care of you right now. Hindi ka na magkukulang. God is taking care of you. Right? So ngayon, kung ikaw ay hindi pinababayaan ng Diyos, it is time for you, kapatid, to look for the others that needs your help, that needs God. Kailangan mo ikaw, kapatid, na gumawa para sa ibang tao na nangangailangan. Amen? Amen. So yun po yun. God loves the cheerful giver. Right? Yan, parating nagre-read natin yan. The second greatest commandment says that love your neighbors as yourselves. Mahalin mo yung kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So kung ayaw mong mawalan, ganun din po dapat ang ating trato sa ating mga kapwa. Love is a sacrifice that you are willing to give up something for others' benefit. You are willing to give up something for them. So kung mayaman niya mayaman na pagpapala, okay, Lord, pagpapala niya. So, okay, iking ko lang. Okay? So, yun po yung pagmamahal. Alam niyo po, ang ating Panginoong Hesus, one of the reason nung siya ay nandito, ito po yung gospel actually. Siya ay pumunta sa sinagoga at siya ay pinagbasa ng scripture. At ang kanyang kinote na scripture is from the book of Isaiah. Makikita natin yan sa Luke 4, chapter 18, verse 18 to 19. Sabi niya dito, the Spirit, ito, yung binasa ni Jesus Cristo, okay? Nung ay nasa sinagoga. Sabi niya dito, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has
sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of the sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Amen? That's the gospel, kapatid. Yan po yung gospel. Naparito ang Diyos upang to ease the suffering. Yung mga nahihirapan na, hirap na ang tao. At ngayon, dumating ang ating Panginoon upang sila iligtas. Amen. So, kung titignan po natin yan, okay, so, ngayon naman po, darako po tayo doon sa mga goats. Okay, tapos tayo doon sa mga sheep. Ngayon, let's go to the goats. Okay, so verse 41, sabi niya dito, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you give me nothing to eat. I was thirsty, and you give me nothing to drink. I was stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me. I was sick in prison, and you did not look after me. They will also answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or as a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you? He will reply, truly, I will tell you, whatever you did for me, or whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. So, the people on his left is also unaware. Same with the people on his right. They are also unaware. Hindi po sila aware. Sasabihin, Lord, when? Kailan po kayo nagutom? Kailan po kayo nauhaw at nangailangan ng tubig at di namin kayo binigyan? So, they are also unaware, kapatid. So, I think, because the righteous people did something while the cursed people did not. These people are focused on worldviews of what it is to be godly. Yung mga taong yan, yung mga ghosts na yan, sila ay yung view po nila ng pagiging maka-Diyos ay makamundo. Hindi nila nakikita. Sabi po sa James chapter 1 verse 27 says, sabi ng Panginoon dito, sabi dito sa James, the religion that God our Father accepts as pure and faultless, the Father accepts, is this, to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Kung ang iniisip mo ay kung ang gusto mo ay yung salitang maka-Diyos, sabi niya dito, kung ikaw, yung religion po na gusto ng ating Panginoon na pure, purong-puro, walang dungis at faultless, ay yung you have to look after the orphans and the widows in their distress. In the book of Acts, may isa pang babae na namatay. At nanangis po ang mga mananampalataya na kasama niya. Pinalita po nila kay Peter na namatay itong babae ito. At nang nabalita ni Pedro, pumunta po siya doon sa babae ito. So, ang pangalan po niya ay Tabitha. Sa Greek word is Dorcas. At alam niyo po, binuhay siya ng Panginoon. Siya ay patay, pero binuhay siya ng Panginoon. Ang pangalan niya po ay Dorcas o Tabitha. Sa Greek word is Dorcas. So ngayon, bakit siya binuhay ng Panginoon? Ano bang ginawa ni Dorcas? Ano ba yung ginawa ni Dorcas na sa karami-rami ng mga disciples noon ay hindi nabuhay? Hindi sila muling nabuhay. Namatay sila, pero hindi sila muling nabuhay. But Dorcas ay binuhay ng Panginoon.
Ano kayang ginawa ni Dorcas? Dito sa verse 36 sa Acts chapter 9, sabi niya dito, in Joppa po, ngayon po ay Tel Aviv. Sa ano po yan, Israel. Tel Aviv po ngayon, in Joppa. Okay, so in Joppa, there was a disciple named Tabitha. In Greek word, her name is Dorcas. Ito yung ginawa ni Dorcas. She was always doing good and helping the poor. Yun po yung ginawa ni Dorcas. Habang siya'y nabubuhay at nakikinig sa salita ng Diyos, ang kanyang parating ginagawa, sabi niya, always, sabi niya, doing good and helping the poor. Yun po yung ginawa ni Dorcas. At siya'y binuhay po ng ating Panginoon. Our church named Servants of Yeshua. I love it, actually. Because we are all servants of Christ. And I hope na makita po natin yan ng true meaning po ng pangalan ng simbahan po natin. Is servants of Yeshua. When we serve these people, we serve Christ. Pag tayo po ay nagsilbi sa mga taong ito, tayo din po ay nagsisilbi sa ating Panginoon. Kasi hindi lang po sinasabi natin I'm serving Christ sa anong pamamaraan, maraming pamamaraan. But kung may mga nangangailangan o may mga tao na nandyan lang pero hindi natin sila pinapansin and we're not helping them, and especially kung tayo po ay makakayahan na tulungan sila. So let's say malakas kang muscle mo. Kita-kita mo nahihirapan ay magtutulak and yet hindi natin sila pinasin but continuously sa ating ginagawa. So, yan po. So, servants of Yeshua ay napakaganda po. So I hope that tayo po ay maisabuhay po natin yan. So again, God is clear in His Word that He cares about the poor. Generosity is the core of who He is. And He wants to be, us to be generous too, to those in poverty as well. Proverbs 21:13 says, ang hindi pumansin sa daing ng mahirap, kapag siya naman ang tumaig ay walang lilingap. So, kapatid, mahal ng Diyos ang mga naghihirap. Alam ng Diyos kung gaano po sila nagsasuffer. Alam niya. And He want to help them. Just like us before. Tayo po rin ay nangailangan ng tulong. At hindi nagdalawang isip ang Diyos. And yet, namatay po siya sa krus para po sa atin. Sa sukdulang biyaya. Amen? We don't deserve it. And yet, God gave His only begotten Son para maligtas po tayo, patulungan at makaahon sa buhay po natin. Amen. Amen. So, sa Biblia, there's a lot of examples. Upon example. Marami po. Like the parable of the Good Samaritan. Amen? So alam niyo po na rin sigurado, at least napapakinggan. Yung parable na yan ng Good Samaritan is may traveler na binugbog, halos kikinlari kausto, halos labos lang. At halos iniwan siya na halos patay na. At may dumating yung priest and Levites, and both of them ay nilampasan yung tao. And yet, they are a priest and Levite na nagsaserve sa Diyos. And yet, they did not what is important. Hindi nila ginawa yung importanteng dapat nilang gawin. And this Samaritan, we don't expect. Hindi nila ni-expect yung Samaritan na yan kasi hindi siya pare, hindi siya naglilingkod sa church o synagogue. And yet, siya po yung gumawa ng pagtulong doon sa nangangailangan. At sabi ng Diyos, and that's your neighbor. Yun yung neighbor mo. Sabi ni Jesus. So, I think brothers and sisters, to be called Christian is no joke. It's not a joke to be called a Christian. Napakasarap po na pumunta sa gawain ng Panginoon. Napakasarap po na magpuri po sa ating Diyos.
Napakasarap na tayo ay nagpa-Bible study. Napakasarap. It's one the privilege na nasa atin po sa Christian. But don't take advantage of it. Kasi we have to do something. We have to do something. Amen? So, why? So, God takes care of the poor very seriously. Why doing good works is very important? Bakit po ang paggawa ng mabuti ay napaka-importante? Bakit po? Because that's who you are, kapatid. Ikaw yan. Ang paggawa ng mabuti ay ikaw yun. That's who you are. We are created to do good works. In Ephesians chapter 2 verse 10, sabi niya dito, For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So ikaw na yun, kapatid. You are created to do good works. Kaya nga yung sheep, hindi nila, parang hindi ko ata maalala ka, Panginoon, na ginawa ko yan sa'yo. Hindi ko maalala. Why? Because they live it. Yun sila kasi. Ginagawa na nila yung dapat nila gawin. Kaya halos hindi nila alam. Second is, we are commanded to do good works actually. We are commanded to do good works. Matthew chapter 5 verse 16, In the same way, let your light shine before others, and that they may see your what? Good deeds. And glorify your Father in heaven, which you help people, when you help people, you are doing it for God, as what our text says. So, kung titingnan natin yan, so, sabi na dito, that we are the light and salt of this world. Okay? And yung good deeds dapat natin ay makikita sa atin. Amen? So, kapag tayo pa'y gumawa ng mabuti, napaparangalan po natin ang ating Diyos. Kapag tayo pa'y tumulong sa ating kapwa, you are giving that glory to God. Amen? So, it's all about living with Jesus. When we serve the least of these, we serve our Lord Jesus Christ. Kung tayo po ay nagsilbi, o tayo po ay sinilbihan natin yung mga mahihina, yung mga nangangailangan, we did that to our Lord Jesus Christ. May kanta po na si Keith Green, hindi ko alam kung kilala niyo po siya. Ang kanta po niya is about the sheep and the goats. At sabi niya sa kanta niya, the difference between the sheep and the goats is what they did and didn't do. Yun lang, sabi niya, yun ang pagkakaiba ng kambing at ng tupa ay yung sila ay gumawa, pero yung sa kabila ay hindi po gumawa. Alam niyo po, I just want to give you an example. Ito po ay sarili kong karanasan noon. May ano po kami, business trip. May pumunta kami sa, I think, sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan. So, gutom na kami. So, pumunta kami sa isang restaurant. Ito po ay nangyari po ito talaga sa akin. So, pagkatapos nun, so, pumarking yung mga kasama ko sa yung mga kasama ng partner ng boss ko doon sa trabaho. So, nung papunta namin, so nag-park, pumunta kami sa restaurant para kumain. At alam niyo po, na-shock po ako din sa mga pagkain doon kasi medyo may kamahalan. And in fact, if ako po yung gagastos, I couldn't afford it. So, siyempre, business trip. So, okay. So, sa company sa mababayar. So, pagkatapos doon kami kumakain, so marami pong tao. At lahat ng mga nakapark ay may sasakyan. Kasi nga, medyo may kamahalan. May matandang lalaki na gusgusin kako kasi yung damit niya, halos kumakatok siya, humihingi ng pagkain. Pinagalitan siya ng mga nagtitinda, of course yung mga waitress, mga ganun. And I understand that. Naiintindihan ko po yun, kasi hindi dapat. Pero siya ay nagugutom at nanghihingi ng pagkain. And looking the people around me, which is mayroon silang sasakyan at alam ko na may kaya sila, pero wala pong gumagalaw. Wala as in, parang yung tao niya is kind of invisible. Parang invisible po siya. Hanggang sa
hindi ko na kumakaya kasi pa hindi siya rin makasalita actually. Gumagano din siya. So halos hindi siya makasalita. So pagkatapos nun, so sabi ko, parang nasasaktan ako that time. So tumayo ako, pumunta sa counter, at nag-order po ako ng makakain niya. Sabi ko, anong pay medyo dyan, kaya po ng budget. Kaya ganyan. So nung ito po sir, bibigyan niyo po yun sir. Ay, nagtinginan sila, opo kasi nagugutom yung tao. So, okay, so, sila ng so nakita yun ng mga tao, actually nakita na pati yung mga kasamahan ko, nakita nila. So, it looked kind of weird for them. It's kind of weird for them. So, kinuha ko po, po lang kasi kwarta. So, aga-agali tanong, or anything to drinks. So, hintin ko lang siya ito, limakad paway. Sa ko jakilan paway kasi bawal ito. Kasi natatalusan ko mo. I understand the business. So, jakila. So, yan. Alam niyo po ba, pagkatapos nun, may isa na hindi ko kakilala, nakita niya yung ginawa ko. Pumunta siya sa akin, sabi niya, Sir, I respect what you did. Ako nang bahala sa drinks. Pumunta siya doon sa counter at bumili siya ng drinks at ibinigay niya doon sa tao. Our action is seen by this world. Kung hindi po tayo tatayo at kung wala tayong gagawin, wala na. Kasi tayo po yung inaasahan ng Panginoon to set an example to be true Christian. To see an example that we are a follower of Christ is when we serve the very least of this. That's when diyan makikita ng mundo ito. Sabi nga niya dito, makikita ng mundo. The world will see that your light will shine. At yung mundong yan, ay pag nakita nila yan, sila din ay susunod sa Panginoon. Amen? Amen. So, yeah. So, yun po is, dyan ko pa napatunayan that time. Wait a minute, wala ako that time ka. So, doon ko pa napatunayan, sabi ko that, I think being rich, for me, being rich is not depending on how much money you have in your bank. True richness is when you take an action to help without expecting in return. And doing it out of love to ease the suffering of that person you are helping. That's being rich. It's not about the money in the bank. Kung ano bang meron. It's how much love you have to help others. Even though hindi mo na po kaya. Amen? Amen. So, yan po, agulo po may kin, agulo. Okay. So brothers and sisters, yeah, to be called a Christian is no joke. Okay? So, sa Luke 12:47 says that ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa pinapagawa nito ay parurusahan ng mabigat. We are called to love as Jesus loves. We are called to care for others as Jesus cares. And we are called to serve as Jesus serves. And we need to see as what Jesus sees people. Dapat kung ano po yung paningin natin sa ating mga kapwa, ganun din po sana yung paningin natin, kagaya ng paningin ng Diyos sa mga tao. Amen. Amen. So, what I'm trying to say is this, is what we're supposed to love with action. Love is not just love stays there. Hindi po. Hindi po doon nagtatapos. You have to do something. You have to do something. You have to work. Okay, you have to do something. So, love is not just a feeling. You can show that you love others by helping and lifting them up. That's love. Praying someone is a good thing. Amen. Amen. Is praying someone is a good thing? Amen. Amen. So, but standing up and sacrifice for someone's need is where your prayer being answered. So nananalangin ka, Panginoon, pero but you are not doing something. But when you did something, and that answer is being, that prayer now is answered. So you have to don't just sit and do nothing when you see the needs of others.
When we see it, that means that God is inviting you to get involved in His Word. Pag nakita mo yan, God is saying something, do something. Anak, do something. Help that person. I help you, I bless you, now help that person. Don't just sit and do nothing. Because that's what happened to these goats. They did not do something. Wala po silang ginawa. Amen? Amen. So, love is to seek for the highest good for others without expecting anything. Amen. So, yun po yung conclusion ko po is, kailangan po natin na tayo ay maging mapagmatsyag sa ating mga nangyayari sa atin. Baka sa ating mga paligid. Baka mamaya, kumikilos ang Diyos, but we are blind at hindi po tayo sumasama sa Diyos upang gawin ang Kanyang ipinapagawa sa atin. Huwag po tayong mablind sa kayamanan o anumang meron po tayo na hindi po tayo makatulong sa ating kapwa. Kasi pag sinarili mo po yan, and God bless us already, so kailangan tayo po ay pagpalain din natin ang mga kapwa. Not just pagpapala, but helping them. Anything, you can do something. Okay? Sabi ko nga, kung malakas ka, kung may nakita ka dyan na napakasimpleng bagay. Okay? Na matulak na, nagtutulak siya, hindi niya kayang itulak. Okay? Upas ka at kulang mo, itulak mo. Okay? There's a lot of things we can do. Okay? And napaka-importante itong napag-usapan natin because this is it. Dito natin makikita ano ba yung pananampalataya natin sa Diyos. Sino ba tayo sa Diyos? At nung na tayo ay nakakilala sa Diyos, gumagawa ba tayo upang gawin ang prioridad ng Panginoon sa ating buhay? Amen? At masasak po tayo mamaya. Mas maganda, baka mamaya, pagpunta natin sa langit, na tayo. Mas masanting to, kasi ka tayo agakaroon. Amen? Amen? Ama sa prayer ko, ano man tila, kinoy, yan niya, kayo mo, Brother Jake, kasi kin, nansama niya, bunggalo. Bunggalo. Pamantara man balbalad sa abunga. Okay? Naani akin tayo, wala ramay, ang tayo papansinan. Tahimik lamat ira. They are silent. Hindi natin sila halos nakikita lahat. But sa kabila ng yan ay marami po silang ginagawang pagtulong sa kanilang kapwa. And yun, masasyak po tayo pagdating sa langit. Akini, agkabalot naman si Servant Church. Akini, hindi agad makikita ng balot. Kung balot, anong nagtanagin ang kinabalbalot sa akin, di ba ng tao? Pagdating ng araw ng panahon, pagdating ng araw ng tayo po'y papunta na doon at nandun na, ganito po, marami pong masasyak. Marami pong masasyak. Kaya nga po, may ginagamit po ang ating Panginoon, mga preacher, yung mga nagkakalar ng salita ng Diyos, Bible study. Kasi ipinapabatid na ng Diyos ano ba yung gusto niya sa atin. At ang dangin natin dapat gawin is samahan ang Diyos sa kanyang ginagawa. Amen? Amen. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. Amen? So, kung tayo po ay manalangin, Panginoon, marami pong salamat sa sandali ito na ipinagkaloob mo po sa amin, dakilain ka, purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong salita na aming napagsaluhan, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na patuloy ka ng kumilos po sa amin. Bigyan mo po kami ng mata, Panginoon. Ng mata na kung saan, kagaya mo, Panginoon, na kung paano mo tingnan ang ibang tao, Diyos, ay may pag-ibig ka po sa kanila, tulungan po sila. Lord, patuloy ka, Panginoon, na magpaalala sa amin that we are called to love others as you, Jesus. You love them. Lord, tulungan po kami that you are called us to care for the others, Lord. That you called us, O Lord God, to serve others. That we need to see them, O Lord God, as you sees them, Panginoon. Lord, turuan po kami, Panginoon. Samahan mo po kami, O Diyos, upang hindi po kami man lang ng kaaway, Panginoon. At hindi po namin magawa ang importante sa aming mga buhay, Panginoon, na kung saan ay samahan ka, O Diyos, sa iyong mga ginagawa, O Diyos. Lord, tulungan po kami, ang aking mga kapatid, O Diyos, na patuloy ka na magpala po sa kanila, at patuloy ka na manahan, Panginoon. Ang tayong salita ay tumubo, Panginoon, at pamunga pa, O Diyos, sa aming mga puso, sa aming mga pamumuhay, Panginoon, at pakita ng mundong ito, O Diyos, upang sila din, Panginoon, ay makakilala sa inyo.
Lord, marami pong salamat. Patuloy ka na masamba at sambahin o Diyos sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng